Breaking news, exposed na. Nasyak ang Kongreso sa matinding pasabog ng dilawan. Pumalag na VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! Si Laila de Lima Bah, na numero 1 anti-Duterte. Tignan nyo naman po. Ops, bago natin simulan to, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa video na ating matutunghayan ngayon. Yung boses na madidinig natin, no? Siyempre si Sir Badong Arateles yun. At siyempre bibigyan natin ng reaction to, mga katunay. Ayan, pagpatuloy natin, suportahan natin yung channel ni Sir Badong Arateles. Ha? Laila de Lima. Naniniwala si dating Senador Laila de Lima na illegal ang paglalagay kay OVP, Chief of Staff Yusek Zulaika Lopez sa correctional facility. Aba, parang nag-iba ihip ng hangin. Siyempre, alam naman natin, no? Kakampi nila VP Sara to. Kakampi ng mga Duterte to. No, tao nila yan, parang ganyan. Kasama nila yan. Siyempre, kung ikaw, siyempre, si De Lima, alam naman natin, ang laki na naging epekto sa kanya ng nangyari dati. Pero sa kabila ng lahat, di ba? Parang bigla siyang kumambyo. Parang bigla siyang nagsabi na, ay, mali yung naging desisyon nyo. Kailangan hindi siya dyan. Siyempre, kung ikaw talaga, is gusto mo talagang gumanti sa mga Duterte, siyempre, sa nangyari sa'yo. Oh, kahit na kasama lang nila yan, kailangan makulong yan. Kahit sa andalin yan, di ba? May mga ganon, mga katunay, di ba? Kapag ikaw talaga is kahit kasama lang yan, kung ikaw talaga galit sa isang... Pero, parang tinututulan to ni De Lima. Aba, parang nag-iiba yung ihip ng hangin, ha? Yun po yung mga nag-utos. Yun po yun. Kaya kinu-question po ni VP Sara to si Chairman Chua. Dalawa na pong mga dilawan, anti-Duterte. Yung nagsasabi kanina si Luchi Cruz. Oh, baka nagkamali lang si Luchi Cruz. Hindi po. Sa pangalawang pagkakataon, sinabi po ni Luchi Cruz, yun lang ang nakikita niyang mali, no? Yun lang ang nakikitang mali ni Luchi Cruz. Yun pong sabi nga niya, bagamat mali yung mga tinura ni VP Sara, lalo na yung mga pagbabanta, eto po, maliwanag po na paglabag to. Lahat po ng mga marunong magbasa at babasahin ninyo para saan po yung correctional for women's. Hindi po yan para kulungan ng mga kapritsyo, no? Wala po nakalagay dyan na yan ay kulungan ng mga nako-contempt. Parang napakagrabe naman ang ginagawa sa ni VP Sara, no? Sa kasama niya. 'Di ba? Although sige, nandoon na nga tayo, is nadinig natin yung video o napanood natin yung kay VP Sara is talagang yung dala ng damdamin niya talaga, yung galit niya sa nangyayari. Siyempre naghalo-halo na yun eh. 'Di ba? Kung ikaw galit ka talaga, kahit ano masasabi mo eh. 'Di ba? Minsan hindi mo na makokontrol. 'Di ba? Pero sige, nandoon na nga tayo. May maling nasabi si VP Sara na ganoon. Pero sa tingin niyo ba gagawin niya 'yon nang walang gagawin sa kanya? Malinaw naman na sinabi niya kung may mangyari sa kanya. 'Di ba? Kung wala namang mangyayari sa kanya. Pero syempre, may mga nakausap nga ako, sinasabi nila, pwede namang sabihin ni Sara Duterte na, kung may mangyari sa kanya, ang idemanda, ang habulin, ang mga Marcos, ang mga Romualdez. Ganon daw ang dapat sabihin. Ang sinabi ko naman, kaya siguro nasabi ni VP Sara din yun, isa sobrang galit na, sa sobrang pressure na binibigay nila kay VP Sara. Although pinipressure din naman sila ni VP Sara, kaya nga sila i-stress kay VP Sara eh. 'Di ba? Pero syempre yung galit ni VP Sara, ikaw ba pag bintangan ka nang hindi mo ginagawa, matutuwa ka? Tapos paulit-ulit pa gustong ipaliwanag, gusto sabihin mo na ganto, paulit-ulit na tinatanong sa'yo. 'Di ba? At paulit-ulit na ibinibintang sa'yo. Okay lang sana kung taong bayan na nagbibintang, ang kaso sila-sila lang. Di ba nakakasawa, nakakainis? Tapos yung mga tao mo is pinapakailaman na. Hindi nila kaya si VP Sara, kaya syempre yung mga tao niya na ang pinapakailaman.
Sino ba naman ang hindi maiinis doon? Sino ba naman ang hindi puputok sa galit doon? Na ikaw na inosente, na wala ka namang ginagawa, tapos yung mga taong mas inosente pa nakasama mo na walang ginagawa is nadadamay na. Di ba? Ganun yun. Kapag ikaw galit na galit, kahit ano masasabi mo. Nadala si VP Sara sa bugso ng damdamin niya, although sinasabi nilang mali, ba't may nasabing ganun? Di ba? Pero ako kakatwiranan ko yun. Dala ng sobrang galit ni VP Sara yan. At syempre, alam niya din sa sarili niya na merong threat sa buhay niya. Na sinasabi niya gano'n na kapag may nangyari sa kanya. Oh. Pero wala namang nangyayari. 'Di ba? Lahat naman ng pakikisama ginawa ni VP Sara, 'di ba, sa administrasyon, ginawa naman lahat ng mga Duterte ang pakikisama nung presidente pa si PRRD. 'Di ba? Wala namang masamang tinapay dapat eh. Kanino ba lahat nagsimula ito? O, syempre, 'di ba? Simula ng naging speaker si hey, ho, ho, ho. Diba? Nagka-leche-leche na, nagka-labo-labo na. Diba? Doon lahat nagsimula. Hanggang so lumaki ng mga gawak na ganito at maraming tao nang nadadamay. Opo. Kino-question pa nga kung bakit kinontempt eh. Diba? Yun nga po ang pangunahin. Kaya nga po yung human rights, nagtataka kami. Basic human rights po. No? Right to life, liberty, and possession. Yan po ang pinaka-basic na magkaroon ng mabuhay, magkaroon ng kalayaan, at magkaroon... Alam mo kasi dito ang iniisip ko, naghahanap sila ng testigo. Wala kasi silang testigo na mailalabas talaga eh. 'Di ba? Puro house show lang yung mga istorya na inaano nila kay VP Sara. So kailangan nila na magkaroon tayo ng testigo. Na pwede nating panlaban kay Sara Duterte. Eh meron kang mga natutuwa, ayan na, lagot kayo, bato, Sara Duterte, mga Duterte, ayan na. Oh, testigo yan laban sa inyo. Yun yung parang hinahabol nila. 'Di ba? So, ng pag-aari. Ayun lang sa opinion ko lang, mga katunay. No? Yan po ang tinanggal nilang karapatan ni Atty. Soleta. Parang iniisip nila babaliktad to eh. 'Di ba? Iniisip ng mga nagpakulong sa kanya, babaliktad dyan pag yan pinahirapan natin yan. Magta-traidor kay Sara Duterte yan. Ay, ako lang naman umaandar lang naman ang aking imahinasyon, di ba? Hindi naman masamang magbigay ng opinyon o sa pantaha. Yung karapatan na malayang pamumuhay. You are depriving liberty. Yeah. No? At ang nagde-deprive ng liberty, supposedly, siya yung nakakulong dapat. Kasi qualified siya eh. Convicted siya eh. Convicted. Malakin mo tong convicted na to, no? Pakalat-kalat pa. Pahiring-hiring pa. Ba? Lakas talaga, no? Lakas mo, ha? Po, ang pwede sa correctional. Oh, yan pong kaya nga po tinutulan ng problema eh. Sino po ang tututol? Lahat po sila magkakakampi. Tinatanong pa lang ni Marcoleta, magbobotohan na eh. No? Tinatanong ni Marcoleta kung bakit kinontempt. Puta, in-extend pa eh. Sabi nga ni BP Sara, mamaya pupunta tayo riyan. Hindi, hanapin na natin ngayon na. Eto, hanapin na natin yung mga sinabi rito ni BP Sara. Okay. Dinitain yung tao for due process, sir. I need explanation. Tinatanong kita kanina. Ito si appointing authority, USEC. Si Chua, parang inakusahan mismo ni BP Sara na hindi alam. No? Maraming hindi Inis ako sa mukha nito nakasalamin ito. Although pareho tayo nakasalamin. Pero mas mabait naman ako kaysa sa'yo. Tinitest lang siya ni BP Sara eh. Sana alam nyo sana maging maganda resulta sa inyo ng mga pinaggagawa ninyo. No? Sana maging congressman pa kayo sa susunod. Hindi kayo natatakot sa sarili nyo. Lambong akala nyo, aba, ginaganto na namin yan. Yung mga Duterte na yan.
magugustuhan kami ng mga tao kasi pinapatunayan namin sa kanila na masama sila, may ginagawa silang hindi maganda. Eh, baliktad nga ang nangyayari. Mantakin nyo, nakikita nyo ba yung mga taong bayan dyan sa internet? Sa social media? Oh, ang presidente, ang sinasabi niyang binabantaan. No? Ang presidente ang may threat. Yun ang sinasabi nila. Pero ang pinoprotektahan ng taong bayan, si BP Sara. Napapahiya si Chua kasi wala. Di ba? Mantakin mo, presidente yung may threat. Di ba? Tapos si BP Sara, oh, talagang yung mga tao nandoon para suportahan si BP Sara. Protect BP Sara. Oh. Hindi nyo pa ba nakikita yung taong bayan? Hindi nyo pa ba sila nararamdaman? Hindi nyo pa ba alam hindi nyo pa ba nakikita yung pinaparating nila sa inyo? No? Na mali na yung ginagawa nyo sa mga Duterte at hindi nila kayo gusto? Sana doon pa lang namumulot na kayo eh. O paano na yung political career ko? No, tinitirya ko tong sa mga Duterte, parang nasisira na, nadadamay na ako rito. Oh, tapos may ni-reveal pa nga si VP Sara na pag naka-off mic, ganito, binabayaran daw, kailangan ng pera. Diyos ko naman, kung ako naman, congressman, ano mas importante sa akin? Pera o karangalan o tiwala ng tao? Kasi doon ako sa tiwala ng tao. 'Di ba? Kasi kaya nga ako pumasok na congressman, gusto ko maglingkod sa tao. Although, sige, magkapera. O, practical na yan! Joke lang. Pero ano, di ba? Mas gusto mo pa rin na yung tiwala ng tao hindi masisira sa'yo. Bakit pipiliin mo yung pera? Panandalian lang yan, nauubos yan. Magagastos mo yan, wala na yan. Pag nawala ka sa posisyon, hindi ka na pakikinabangan. Hindi sa totoo lang makakatunay. Kung ikaw matalo ka na sa susunod na eleksyon, wala ka na sa posisyon, hindi ka nila kailangan. Eh di wala ka ng pera. Oh, di ba? Hindi ka tulad nung may posisyon. Yung malaki tiwala sa'yo ng tao. Hindi na baling wala ka ganong pera, pero ang tiwala ng tao hindi nawawala sa'yo. Patuloy ka pa rin nananalo sa eleksyon. Di ba? Eh di nagkakapera ka pa rin kahit pa paano. Oh. Talaga siyang alam sa batas. Dinideprive ninyo yung tao ng isa sa pinaka-basic na rights, yung malayang makapamuhay, no? Malaya sa pagkakakulong. Rights to live, liberty. Halata naman kasing nagiging bias eh. And private property. Hindi transparent. Yan po yung pangunahin. Yan po ang mga pangunahing karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. Para kasi nga nakikita ko rito sa bolang kristal ko, is talagang isa-isang nilalaglag yung mga kasama ni VP Sara. Eh hindi lang yan, marami pa yan sigurado. Hanggat papalapit ang 2028. Po yan sa konstitusyon. Ngayon, kung ito po ay tatanggalin mo sa isang tao, dapat napakabigat. Halimbawa po, right to live. Pwede mo lang tanggalin yan sa tao kung siya ay nanlaban. Alam niyo yun? Kung o kaya ipagtatanggol mo ang iyong sarili. No? Kung babawiin niya yung karapatan mong mabuhay, may karapatan kang unahan siya. Kasi parang malaking kriminal na nga yung inaano nila. Di ba? Parang ang laki-laki ng pagkakasala eh, no? Sigurado mo na ba kayo may pagkakasala yan? Then, ngayon sa panahon ngayon, mahirap talaga makipaglaban. Mahirap talaga. No? Walang ibang dapat gawin ngayon kundi magsama-sama. 'Di ba? Parang mga ano na lang, suportahan na lang. Ganun na lang ang maibibigay sa ngayon. Kasi alam naman natin kung sino-sino ang mga nakatayo ngayon. Ang hirap tumayo. Basic right mo yun, na mabuhay. Kaya may karapatan kang ipagtanggol yung buhay mo laban sa buhay niya. Yan lang po ang yung right to life, yun lang po yung pwede. Yung right to liberty po, talagang napakabigat ng kasalanan mo para ikaw ay mawalan ng kalayaan. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng mabigat? At ito po ay dumaan na sa proseso, no? Dumaan na po ito sa proseso ng hukuman. Hukuman lang po ang pwede magsabi na ikaw ay tatanggalan ng karapatang maging malaya. Hukuman ba si Castro? Hukuman ka ba, Chua? Tapos ang problema hindi... Bakit ba yan na nagde-desisyon? Sino ba yan? Kala mo naman napakalakas, kala mo naman napakalinis.
pa nga nila maipaliwanag kung bakit kinuntem dahil lang po sa sulat. Abogado yun. Alam niya yun na dapat hindi talaga magbibigay sa inyo. Tignan niyo epekto nang binigyan kayo. Kung ano-ano nakita nyo na hindi nyo naman alam i-interpret. Kaya nga yan ang gusto nila eh. Di ba? Sa COA nga eh, di ba? Gusto nilang makita kung ano yung confidential fund. Kasi naghahanap sila ng butas. Kaya pag may pinakita ka sa kanila, kahit lahat yun, 10 yung tamang nakalagay doon, hahanap ng isang maling matindi yun. Tapos yun ang pupunteriyahin nila. Yun ang kailangan nila ngayon eh. Uhaw na uhaw sila sa ebidensya. Yung ba yan na tinago lang yung mga pangalan nun mga yun? Kaya nga hindi nyo makasuhan si BP Sara eh. Ng paglulustay, graft and corruption. No? Lagi lang kayo sabi na matibay ang ebidensya ng pinabura ni BP Sara yung paglustay. Yung sinabi ni Suarez, nagsalita siya, pina-strike niya. Bakit pumayag kayo? Kasi wala kayong ebidensya na nilustay. Kung pera po, pondo po ang pinag-uusapan at wala naman kayong bintang ng graft and corruption o mas mabigat pa yung plunder, ano pinag-uusapan natin? Ha? Yung wala. Talagang ano lang, namemerwisyo lang sila. Per handling lang. No? Napakatagal po ni Luis Ro alam niyo po, inip na inip po ako. At gigil na gigil. Paulit-ulit. Anong uri ng bag? Paano nagkasya? Ilan ang bumuhat? Totoo ba? Gwardiya ba bumuhat? Puta, scripted talaga eh. Tapos, biglang sasabi, ikaw, manager ka ng land bank. Gwardiya ba bumuhat? Hindi po, kasi bawal po yan. Napag-aralan na nila yung mga sasagot. Bawal pala yung gwardiya. Ngayon ko lang nalaman yan. Bawal na tayo magbago-bago dyan. Alam naman natin yung mga script dyan. Kasi kung walang script yan, hindi talaga mananalo ng saagutan sa Duterte yan. Kay PRRD nga lang talagang nanunuko sila. Siyempre, kailangan paggandaan nila pag Duterte kaharap nila. Nasasampulan na sila niya. Kaso nga lang ngayon, ang pangit ng taktika nila, no? Isa-isa nilang tinatapyas lahat ng mga kampi ng Duterte. Yun ang mahirap. Hindi patas na laban yun, mga katoto. Pala yung gwardiya. Di dapat inamin na lang ni Acosta, ako po ang bumuhat, akong mag-isa. Yun ang gusto nila eh. Kita nyo si Paharda, ako po nagbuhat mag-isa. Di wala na, inamin na niya, ako po nagbuhat, nilagay ko po dyan. Tapos binigay ko kay Nolasco. Si Acosta ganun din, kaya lang may nervyos. May edad na, nininervyos na. Tinatanong ni Beatrix ng mga imposibleng katanungan. Alam niyo po, sabi ko nga kanina habang nanonood tayo, yung mga tanong na sino ang tumulong sa'yo para ilabas yung pera? Ilan ang tumulong? Noong 2022 pa po yan, ha? Kilala mo ba kung sino tumulong sa'yo? Puta, ganun pala yun. Pag may tumulong pala sa'yo, dapat mong kilalanin. Halimbawa, may nabibigatan ka. Dapat pala, ano pong pangalan nyo nga po pala? Baka tanungin ako ni Beatrix. Ha? Minsan pag may mga nagkukusang tumulong, di ba? Hindi para tanungin mo na, nagpapasalamat ka na lang ng direkta. Di ba? Tama naman si Sir Badong doon eh. Nagbubuhat ka, tas tulungan na kita. Ganyan, no? Ano sabihin? Anong pangalan mo? Ilang taong ka na? Saan ka nakatira? Baka mamay maimbiyar na pa sa yung tutulong sa'yo, hindi ka natulungan. Di ba? Pwede yun, papatulong. Ay, sige, salamat ha. Tapos pag nailagay na yung tulong, salamat ha. Minsan nga mga ganon, di ba? Hindi na kinikilala kung sino. Depende na lang kung talagang interesado ka pa. Kung talagang machismax ka masyado. Ba't kaya ako tinulungan? Sino ka? Sino ka? Di ba parang, di para sa akin parang, di ba? Ano pong pangalan nyo? Yung hindi makapaniwala si Beatrix, malaking pera yan. Bakit mo ibibigay kay La Chica ba? Bakit mo ibibigay kay La Chica? Kasi po siya nakakaalam. Wala kang alam. Alam ko po mag-disburse. Alam ko po ang trabaho ko. Ikaw may pananagutan. Opo, ako po may pananagutan. Bakit mo binigay? Ikaw pala may pananagutan. Nagtiwala po ako. Ikaw may pananagutan. Opo, siya may pananagutan. Paulit-ulit. Buti pa, idemanda nyo na si
I-demanda nyo na si, ano eh. I-demanda nyo na lang si Acosta eh. Matutuwa pa eh. Paulit-ulit. Ang daming tanong talaga. Alam mo, Parang ang Congress ngayon ang pinakasiga eh. Di ba? Halos sa kanila nang gagaling yung ingay. ginagawa ni Luis Tro, yung lilituhin ka lang, hindi naman po pwedeng lituhin ka kasi una, walang abogado nagtatanggol. Objection po, nililito niya po eh. Tapos yung mga tanong, tama po si ano eh. Tinatanong ni Luis Tro si Acosta. Ano yung sinasabi niya? Kaya po naniwala ako eh. Ngayon po ako naniniwala, no? Na ang meron, kaya po nagmukhang matalino talaga si Luis Tro. Ito po paniniwala ko ha. Kaya po matalino si Luis Tro talaga dahil kay Dan Fernandez. Pinatalino ni Dan Fernandez ang lahat. Aba, nakakapagpatalino ka pala ha. Pinapanood ako dito, pelikula, Cobra ba yun? Kapag inano niya, pag ginombag niya, tumatalsik. Yan si Kong Dan. Pero si Kong Dan ha, Kong Dan, medyo sa survey, tagilid ka na. How do I live without you? Parang mapapahinga ka ng ano, konti ha. Ng kanyang mga kasama. Pagkasama mo si Dan Fernandez, magmumukha kang matalino. Magmumukha kang matalino para mangingibabaw ka, no? Para sinabi na ano, Ayun, natating nato ngayon ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre yung boses na yon na binigyan natin ng reaksyon walang iba kundi si Sir Badong Aratiles. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.